Ang kasong ito ay labis na ikinakulat ng buong Indonesia at mabilis na kumalat online. Isang lalaki ang nag-ikot sa kanilang baryo. Nagbebenta ng karne mula mismo sa katawan ng kanyang asawa. Siya si Tarsum. May 3rd, 2024, araw ng Biyernes. Malamig ang panahon sa maliit na baryo ng Cisuntrul sa distrito ng Rancha, Ciamis, West Java. Karaniwan kapag ganitong panahon, umuulan mula umaga at karamihan sa mga tao ay nananatili lang sa loob ng bahay, nakabalot sa kumot at umiinom ng mainit. Pero hindi ganoon ang araw na yon. Walang ulan, malamig lang ang simoy. Hindi pa gaanong mataas ang araw, kaya halos lahat ay nasa loob pa ng bahay, maliban sa mga kailangang pumasok sa trabaho. Isa na rito si Yuyo Tarya, ang kapitan ng lugar. Bandang 7:30 ng umaga, habang nag-aayos na siya para pumasok, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang kapitbahay. Ayon dito, si Tarsum, na kilala bilang taga-Katay at nagbebenta ng karning tupa sa palengke, ay tila nagwawala na naman. Ang inisip ni Yoyo, baka sinubukan na naman nitong sakta ng sarili tulad ng dati. Kaya agad siyang nagtungo sa bahay ni Tarsum upang silipin ang sitwasyon. Ngunit bago pa man siya makarating, nakita niya si Tarsum malapit sa sementeryo ng baryo. May hawak na plastik na may bahid ng dugo. Mula sa malayo, narinig niyang sumisigaw si Tarsum. Inaalok ang laman ng plastik na tila paninda. Nagtaka si Yoyo, bakit siya naglalako ng karne sa kalsada kung malapit lang naman ang palengke? Nang mapansin siya ni Tarsum, nilapitan siya nito at ngumiti sabay tanong, "Gusto mo bang bumili ng karne, kapitan?" Dahil nagtataka, tinanong ni Yoyo kung anong klaseng karne yon. At ang tugon ni Tarsum habang nakangiti, karne ni Yanti. Si Yanti ang mismong asawa ni Tarsum. Para bang kinoryente si Yoyo sa narinig. Wala nang oras para magtanong pa. Kaya dali-dali siyang tumakbo papunta sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Hindi siya tumigil hanggang hindi siya nakarating doon. Makalipas ang ilang sandali, nakarating ang mga pulis sa baryo. Mabuti na lang at naroon pa rin si Tarsum. Pero ang nadatnan nila ay higit pa sa mga kakilakilabot. Hinihila na niya ang mga pira-pirasong bahagi ng katawan ng kanyang asawa papasok sa bahay ng kapitbahay. Dito na tuluyang sumabog ang balita online. Lahat ay nagtatanong, ano ang nangyari sa payapang baryong ito? Sino ba talaga si Tarsum? At paano nagawa ng isang asawa na tadtarin ng kanyang kabiyak at ituring itong parang ordinaryong karne sa palengke? Siya si Tarsum, 50 taong gulang. Kaunti lamang ang alam tungkol sa kanyang nakaraan. Gayon din kay Yanti na nasa edad 40. Ayon sa mga nakakakilala, tahimik, kalmado at masipag si Tarsum. Lumipat siya sa baryo kasama ang kanyang asawa at 2 anak noong 2010. Sa panahon ng insidente, ang bunso nilang anak na nag-aaral pa ang nakatira sa kanila. Kabuhayan niya ang pagpapastol ng tupa at kambing. Ibinibenta niya ito ng buhay o kaya naman ay kinakatay upang ilako ang karne sa palengke. May maliit din siyang taniman. Ayon sa mga kapitbahay, mabait siya sa kanyang mga alaga. Maingat magpakain at madalas pang kinakausap ang mga ito. Kilala rin siyang palangiti at laging bumabati ng magandang umaga o ingat ka sa mga nataraanan. Hindi siya ang tipo ng tao na iisipin mong makagawa ang ganoong klaseng krimen. Ngunit malinaw na matagal nang may bumabalong na problema sa kanya. Tulad ng marami sa baryo, hindi siya lumaki sa yaman. May ilang alagang hayop siya, ngunit maliit at payak lang ang kanilang bahay. Sapat lamang upang magsilbing tirahan nila bilang pamilya. Para kay Tarsum, higit pa sa kabuhayan ng kanyang mga hayop. Ang mga ito ang tanging yaman na maituturing niyang kanya. Kaunti lamang ang nalalaman kung ano ang pinagkakakitaan ni Yanti, ang asawa ni Tarsum. Ngunit isang bagay ang natatandaan ng mga tao. Kahit gipit sila, pinipilit pa rin nilang tumulong sa iba. Ayon sa mga kapitbahay, madalas silang magpakita ng kabutihan, maliliit na gawaing kawang-gawa at pagsuporta sa komunidad kung kailan nila kaya. Walang malapit na kamag-anak si Tarsum sa baryo. Kasama lang niya roon ang kanyang asawa at mga anak.
At sa tuwing may problema, tila problema lamang ang paulit-ulit na dumadating. Ang pagpapalaki ng hayop at pagbuhay ng pamilya sa maliit na baryo ay hindi biro. Nakakapagod at halos wala ring kita. Araw-araw na sa bukid si Tarsum, nag-aalaga ng tanim, nagbabantay ng mga hayop at kumakapit sa anumang trabahong pisikal basta't may maipantustos sa hapagkainan. Ngunit nang tumaas ng sobra ang mga presyo ng mga pangunahing bilihin, hindi pa handang ipagbili ang kanyang mga alaga. Kaya't lumapit siya sa mga kapitbahay para manghiram. Noong una, simpleng bagay lang. Bigas, asukal, itlog, mga pang-araw-araw na kailangan. Pero dumating ang punto na pati yun nahihiya na siyang hilingin. Kaya napilitan siyang umutang sa mga loan sharks, mga taong handang magpautang nang walang tanong, kapalit ng mabigat na interes. Nang dumating ang panahon ng anihan at handa na siyang magbenta ng karne, umasa siyang mapapawasan kahit kaunti ang bigatan ng problema. Ngunit kakaunti lamang ang bumili. Pati mga taga-baryo, hirap na ring bumili ng karne. Hindi bumuti ang kanyang kita, kaya umutang siyang muli. Paulit-ulit hanggang sa tuluyang lumupo ang lahat. Sa investigasyon, natuklasan na umabot na sa 100 million rupya, katumbas ng humigit kumulang 347,000 pesos sa kasalukuyan ang kabuoang utang ni Tarsum. Para sa isang taong halos walang kita, parang bundok na hindi niya kayang akyatin ang bigat na yun. Dito na nagsimulang magbago ang kanyang pagkatao. Ang dating masayahin at palakaibigan, unti-unting nawala ang ngiti. Naging tahimik, malayo sa tao. Ngunit sa loob ng kanilang tahanan, mas ramdam ang pumutok na problema. May mga kapitbahay na nagsabing madalas silang makarinig ng sigawan mula sa bahay, mga pagtatalo, ingay ng pag-aaway. May ilan pang nagsabing tila may malalakas na kalapog na para bang may sinasaktan. Ayon sa ulat, nakapagsumbong na si Yanti sa kanilang pamilya at maging sa pamilya ni Tarsum. Ipinahayag niyang nag-aalala siya sa pagbabago ng asawa. Hindi na raw ito ang dating tao. May napapasag dito na tila hindi na maibabalik. Ang mga kamag-anak naman, inisip na baka dala lang ito ng bigat ng problema, lalo na sa usaping pera. Sa kulturang Indones, mabigat pa rin ang paniniwala na ang lalaki ang dapat ang magtaguyod ng pamilya. At kapag hindi na magampanan ang papel na yon, pumapasok ang hiya, guilt at matinding stress na minsan tahimik, minsan ay marahas. Sinubukan ng pamilya ni Yanti na humingi ng tulong. Nakipag-ugnayan sila sa lokal na health center para ma-assess ang kalagayan ni Tarsum. Baka nga may pinagdadaanan nitong mental health issue. Tumugon naman ang mga health workers. Pumunta sila sa bahay ni Tarsum kasama ang mga doktor at maingat siyang hinikayat na magpasuri. Nagkaroon ng medical at psychological check-up. May pag-asa ang pamilya, baka ito na ang simula ng lunas. Ngunit nang lumabas ang resulta, normal. Wala raw nakitang problema, physical man o psikolohikal. Para sa kanila, maayos ang lagay ni Tarsum. Gayunpaman, hindi sila umalis nang wala man lang ibinigay. Bilang pag-iingat, nagreseta sila ng gamot para sa anxiety at depression. Sumunod naman si Tarsum, uminom ng gamot at pansamantala, tila bumalik sa tahimik na pamumuhay. Wala raw ulat ng karahasan o kakaibang asal sa panahong yun. Naisip ng mga tao, baka nga problema lang sa pag-iisip at baka nga gumagaling na siya. Ngunit hindi nagtagal, muling nagbago ang lahat. Nagsimula ito nang dumating ang isang lalaki sa baryo. Matangkad, malapad ng balikat, itsura ng isang debt collector. Hindi siya mukhang dumadaan lang, kundi may tiyak na pakay. Nag-ikot siya, nagtatanong sa mga tao ng iisang bagay. Nasaan si Tarsum? Sa umpisa, hindi naman siya marahas, diretso lang at seryoso. Kaya may mga nagbigay ng direksyon patungo sa bahay ni Tarsum. Pero habang papalayo ito, nakaramdam ng kaba ang ilan at sinundan siya mula sa malayo. Ayon sa kanila, hindi na tinawag ng lalaki si Tarsum. Lumapit lang ito sa pinto at malakas na kumatok. Paulit-ulit niyang hinihingi ang pera. Sumisigaw pa ng halaga, 100 million rupya. Doon na pagtanto ng maraming taga-baryo kung gaano kalaki ang utang na kinasadlakan ni Tarsum. Nakagugulat ang numero, lalo na para sa isang taong simple lang ang pamumuhay. Pagkalipas ng ilang minuto at walang sumagot mula sa loob, umalis din ang lalaki. Makaraan ang 3 araw,
Gabi ng April 30th, 2024. Biglang dumating si Tarsum sa bahay ni Yoyo, ang kapitan ng baryo. Walang abiso, walang nakatagdang pulong. At hindi rin yon gabi ng ronda. Kaya't nang buksan ni Yoyo ang pinto, nagulat siya sa pagdating nito. Pinapasok niya si Tarsum at tinanong kung ano ang sadya. Ngunit hindi ito sumagot. Naupo lang ito, nakatitig sa sahig, hindi tumitingin sa kanya, walang salita, tahimik. At matapos ang ilang minuto, nagsalita rin siya, isang pangungusap lang, pakialagaan ng bunso ko. Natigilan si Yoyo. Ang mga salitang yon ay parang babalang hindi niya maipaliwanag. Tinanong niya kung anong ibig sabihin noon. Bakit bigla niyang sinabi yon? May problema pa? Ngunit ang sinagot lang ni Tarsum, kasabay ng mahinang ngiti, ay ayos lang siya, baka lumuwas kasi siya sa Kalimantan. Ikinuwento pa ni Tarsum na may kaibigan nitong nag-alok ng trabaho roon. Tutulong daw siya sa pagtatayo ng fish farm. Parang may pag-asa, parang bagong simula. Ngunit ramdam ni Yoyo na may mabigat sa loob ni Tarsum. May lungkot sa tinig, may kakaiba sa mga mata nito. Kaya't muli niya itong kinumusta. May problema ba sa bahay? May hindi ba sila pinagkakaintindihan ni Yanti? Ngunit paulit-ulit lang na sinabi ni Tarsum na maayos ang lahat. Pagkatapos ng insidente, doon lang nalaman ni Yoyo na hindi lang siya ang dinalaw ni Tarsum noong gabing yun. Ilang kabahayan din ang pinuntahan nito. Hindi para magpaalam, kundi para sabihing dumaan sila sa kanyang bahay bandang 7:00 ng gabi dahil may ipapagawa siya. Hindi mapakali si Yoyo. May kutob siyang may mali. Kaya nagpasya siyang puntahan si Tarsum. At nang malapit na siya sa bahay nito, imbis na katahimikan ng bumungad, nakarinig siya ng malakas na sigaw ng babae, si Yanti. Kasunod noon, mga malalakas na kalabog mula sa loob. Dali-dali siyang pumasok kasama ang ilang kapitbahay at ang nadatnan nila ay nakagigimbal. Si Tarsum, nakadapa sa sahig, mahigpit na sinasakalang sarili. Namumula na ang mukha, mababaw ang paghinga at nanginginig ang katawan. Si Yanti naman, desperadong hinahatak ang mga kamay ni Tarsum para pigilan itong malagutan ng hininga. Kung wala siya roon at kung hindi nakarating ang mga kapitbahay, baka nagtagumpay na si Tarsum sa pagpapatiwakal. Akala ng lahat, ligtas na si Tarsum nang mahawakan nila ito. Pero biglang pumigla si Tarsum at naging mas marahas laban sa sarili. Tumakbo siya at buong lakas na inunday ang ulo sa isa sa mga haliging kahoy sa bahay. Umalingaw-ngaw ang malakas na tunog ng pagkabangga. Dumaloy ang dugo mula sa kanyang noo. Ngunit hindi pa rin siya tumigil. Lumabas si Tarsum sa bahay. At doon naman ipinukpok ang ulo sa bakal na poste ng kuryente. Pagkatapos sa pader na semento ng kapitbahay. Sunod inilublob ang ulo sa isang timba ng tubig ulan. Pilit na inilulubog ang sarili. At nang mailabas ang ulo, muling isinampa ang sarili sa pinakamalapit na puno ng niyog at buong lakas na iniuntog. Nagkagulo ang buong baryo. Nagsidatingan ng mga tao. Mas marami pang tumulong kay Yoyo para pigilan si Tarsum. Ilang kalalakihan ang kinailangang humawak bago tuluyang tumigil si Tarsum. Nang sa wakas ay nadala si Tarsum sa loob ng bahay, habol hininga ito. Puno ng tubig, dugo at putik ang mukha. Buhay siya ngunit sugatan ng husto. Nang makita ng mga tao ang pinsala, naisip nilang hindi yun basta sugat lamang, kaya't agad siyang dinala sa doktor. Kinahaponan nang medyo kumalma na ang lahat, kinausap ni Yoyo si Yanti. Kailangan niyang malaman ng buong pangyayari. Ikinuwento ni Yanti na kinaumagahan, bigla raw nagwala si Tarsum, walang papala. Nagbato ito ng mga kamit, sinaktan nito ang sarili, at sa huli ay sinubukang sakalin ng sarili sa harap niya. Tinanong din ni Yoyo ang totoo tungkol sa mga usap-usapan, ang malaking utang at ang kolektor na dumating. Aminado si Yanti na narinig din niya yun. Ngunit iginiit ni Tarsum na kontrolado nito ang sitwasyon. Sabi pa nito sa kanya na ibenta na ang kanilang sasakyan at nabayaran ang karamihan ng malalaking utang. May ilang maliliit na utang pa, ngunit tinutulungan naman daw ng pamilya na asikasuhin ng mga yon. At matapos ang lahat ng kaguluhan, para bang walang nangyari. Umupo si Tarsum. Nagyosi, ngumiti, tumawa pa ng kaunti, parang balik sa dati. Ngunit ang normal na yon hindi nagtagal. Mabilis na lumipas ang mga araw. Pagsapit ng Biyernes, May 3rd, 2024, maagang gumigising ang baryo. 3:00 pa lang ng madaling araw, abala na ang mga tao.
Ang ilan ay nasa palengke na, nag-aayos ng paninda, ang iba na may namimili. Bandang 7:30 ng umaga, naghahanda si Yanti papuntang moske. Doon siya natutong magbasa ng Quran at nakikisalamuha sa ibang kababaihan. Ngunit sa araw na yon, hindi na siya nakarating. Paglabas niya sa bahay sa mismong kalsada, sinalubong siya ni Tarsum. Nakatayo itong naghihintay. May hawak na malapad na pamalong kahoy. At bago pa siya makatakbo, buong lakas siyang hinampas ni Tarsum. Sunod-sunod, pinuruhan ng ulo. Durog ang bungo, kumalat ang dugo sa kalsada, pati sa katawan mismo ni Tarsum. Ang bawat palo, may kasamang kalapog ng nabibiyak na buto. At nang bumagsak si Yanti, duguan, lumalabas ang dugo sa bibig, tenga at ulo, hindi pa rin siya tinantanan. Matapos yun, pumunta si Tarsum sa loob ng bahay. Pagbalik niya, may dala na siyang kutsilyo. Umupo siya sa tabi ng asawa at sinimulan ang hindi masukat na kalupitan. Pinutol niya ang mga binti, sunod ang mga braso, isa-isa hanggang mawalan ng hugis ang katawan. Sa huli, hinati pa niya ang katawan sa dalawa. Lahat ng bahagi, ulo, mga kamay, paa, katawan, ipinasok sa malalaking plastik na karaniwang gamit niya kapag nagtitinda ng karne ng tupa sa palengke. At matapos gawin yon, nagbihis si Tarsum. Parang ordinaryong araw lang, ngunit imbis na tumungo sa palengke, naglakad siya sa baryo, dala ang bag. Naglalako habang sumisigaw na bili na kayo ng karne ni Yanti. Una, hindi agad naintindihan ng mga kapitbahay ang ibig nitong sabihin. Hanggang sa may isang lalaki ang nakaramdam ng kapa sa boses at dala niyang bag. Agad nitong tinawagan si Yoyo. Sa simula, akala ni Yoyo isa na naman itong pag-uwawala ni Tarsum. Baka tinako lang muli nito si Yanti kagaya ng dati. Pero nang makita niya ang tuko, ang bag at ang malamig na tingin ni Tarsum, doon niya napatunayan na wala na si Yanti. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Tumakbo siya papuntang istasyon ng pulisya. Naiwan si Tarsum, hawak pa rin ang bag malapit sa sementeryo ng baryo. Hindi nagtagal, isang kapitbahay ang nakakitang muli kay Tarsum. Nakaupo ito sa tabi ng pusronda, ang kubol na tagpuan ng mga kalalakihan tuwing gabi. Ngunit hindi siya basta nakaupo. May hawak siyang isang binti ng tao. Sa kabilang kamay, kutsilyo. Kalma lang niyang hinihiwa-hiwa ang laman, para bang ordinaryong karne. Napatigil ang lalaking nakakita. Nang lumapit pa ito para masuring mabuti, natigilan siya sa nakita, saka siya napasigaw. At sa ilang saglit, nagkagulo ang buong baryo. May mga tumakbo, may mga naglabas ng cellphone at nag-video. At nang mapansin ni Tarsum na pinapanood siya, hindi siya tumakbo. Sa halip, kinaladkad niya ang mga piraso ng katawan patungo sa isang bahay. Iniwan ng bakas ng dugo sa kalsada. Dumating ang mga pulis, ngunit hindi naging madali ang pag-aresto. May hawak pa rin kutsilyo si Tarsum. Itinaas ito at tinakot ang sino mang lalapit. Sa isang viral na video, makikitang may sundalong Indonesia na nakipagbuno sa kanya. Halos mapahamak ang buhay nito. Pilit pa rin nagpumigla si Tarsum. Sumisigaw, nagwawala na parang hayop na na-corner. Ngunit sa huli, napilitang kalat ka rin siya ng mga kalalakihan hanggang maisakay sa sasakyan ng pulisya. Si Tarsum ay dinala sa Tiamos District Police Station. Sa una, walang makausap sa kanya. Nakayuko lang siya, umiiyak at paulit-ulit na bumubulong kung nasaan ang kanyang asawa. May mga sandaling tulala lang siya, nakatitig sa rehas para bang may hinihintay na parusa na hindi niya maunawaan. Ngunit unti-unti, nagsalita rin siya. Sa isang maagang interogasyon, tuluyan siyang humagulhol bago sumagot at doon na buong malinaw ang pangyayari. Ayon kay Tarsum, nagsimula lang daw ito sa isang mainit na pagtatalo tungkol sa pera, utang at bigat ng problema hanggang sa may sumabog sa loob niya. Doon niya inamin na siya ang tumapos kay Yanti. May 5, 2024, formal na kinasuhan si Tarsum bilang nag-iisang suspect alinsunod sa Article 338 at 340 ng Indonesian Criminal Code ng premeditated murder na maaaring patawan ng habambuhay na pagkakabilanggo o parusang bitay. Pero habang nasa kulungan, napansin ng pulisya ang biglaang pagbabago ng kanyang ugali. Minsan kalmado, minsan biglang nagwawala. Ibinabangga ang ulo sa pader, sinasalpok ang bakal na rehas, para bang palaging nasa pagitan ng katahimikan at pagkabaliw.
Dahil dito, nag-request ang mga investigador ng psychiatric evaluation. Ipinadala siya sa psychiatric ward kung saan nanatili siya ng 14 na araw. At matapos ang pagsusuri, lumabas ang resulta. May malubhang mental disorder si Tarsum. Sapat na dahilan upang sabihing hindi siya maaaring managot sa krimen. Tinanggalan siya ng kasong kriminal. Noong September 4, 2024, inilagay siya sa Marzuweke Madi Hospital sa Bogor, isang mental health facility para sa pangmatagalang gamutan. Doon, unti-unting bumuti raw ang kanyang kalagayan. Pero nang mabalitaan ng mga taga-paryo na maaari siyang bumalik, matindi ang pagtutol ng komunidad. Kaya't muling inilipat si Tarsum noong September 20, 2024 sa Centra Fala Martha Rehabilitation Center sa Sukabumi. May mga bulong-bulungan pa na maaari siyang mailipat sa isang pasilidad ng social welfare para sa mga taong may psychiatric disability. Pagkatapos noon, wala na ang kanyang bakas. Walang nakakaalam kung saan siya naroroon ngayon. Samantala, ang mga video noong araw ng insidente, si Tarsum naglalakad, dala-dala ang mga bahagi ng katawan ng kanyang asawa ay mabilis na kumalat sa buong Indonesia, kinilabutan ng buong bansa. Ngunit sa likod ng lahat ng pagkondena, may 2 inosenteng batang naiwan, mga anak nila Tarsum at Yanti. Lumipat sila sa mga kamag-anak, pilit na nagsisimulang muli. Pero sa isang baryong magkakakilala ang lahat, mahirap itong kalimutan. Ang kanilang buhay hindi na muling magiging normal. At hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin si Tarsum. Para sa iba, isa siyang malupit na kriminal. Para naman sa iba, isa siyang taong may karamdaman na matagal nang humihingi ng tulong pero hindi napakinggan. Kung iisipin, sinubukan ng kanyang pamilya ang tamang hakbang. Nakipag-ugnayan sila sa local health center. May team na pumunta sa bahay nila. Pina-examine si Tarsum pero ang resulta normal. Ito ang masakit na katotohanan. Sa maraming rural area, kulang ang sistema para sa mental health. Limitado ang screening. Kakaunti ang mga specialized psychiatric training. At kung hindi lumalabas mismo ang matinding sintomas sa harap ng doktor, madalas hindi ito nare-record. Dagdag pa rito ang cultural pressure. Sa mga komunidad na katulad nito, inaasahan sa mga lalaki na maging matibay, tahimik at matatag. Kaya't ang depresyon, paranoia o matinding stress, madalas hindi kinikilala bilang sakit. Ang outburst itinuturing lang na masamang ugali. Ang pag-iwas akala simpleng pagod lang hanggang sa huli na ang lahat. Muli, ipinapakita ng kasong ito kung paano ang hindi nakamot na mental illness, kahirapan at social stigma ay maaaring humantong sa trahedya. Kaya ano po sa tingin nyo? Isa ba itong kwento ng kademonyuhan o isang sistemang pumalya sa isang taong unti-unting gumuho? Ibahagi niyo po ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Shoutout po kina Eunice Estrada from Tanza, Cavite, kay Zulaika Abdullah from Malaysia, kay Gina Patron, kay Rohan Jade Chavez from Kuala Lumpur, Malaysia, kay Infinix from Bataan, kay Rose Maripiektan, at kay Melody Casas. At sa inyo pong lahat na nanonood, maraming salamat po. Kung nagustuhan niyo po ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe kung hindi niyo pa po nakakawa. Ito lang po para sa araw na ito. Sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Paalam!